mukhang seryoso. Ito po, Yung pinagbantaan Secretary po ni General, pag hindi biyasa may binigay Ombudsman Remulla. ang SALN, ay para Ayon sinasabi po nila, dito kay Ombudsman Remulla, ibibigay ang SALN o contempt. Binalaan ni Ombudsman Boying Remulla si House Secretary General Cheloy Grafil ng posibleng contempt, suspension o pagkatanggal sa pwesto kung hindi nito ibibigay ang hinihinging SALN ng mga mambabatas. Tama po yan, no? Alam niyo po, sabi pa ni Boying, yung Secretary General kapag hindi sa amin binigay ang SALN, ay parang sinasabi nila na hindi kayo pwedeng mag-file ng civil forfeiture cases. I'm warning Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt. We will suspend you. If not, remove you from office. Ayan po. No? Ako, yan dalawang pangyayari yan ngayong araw na to, yung paninitan sa bakit mo sisitahin? Kasi po, mukhang, alam mo, Boying Remulla, sa dami ng kasalanan mo sa amin, hindi naman namin sinabi na mabubura yan. Mabubura sa biglaan yung kasalanan mo sa amin, yung hinanakit namin. Pero maiibsan po, unti-unti yung galit namin pag nagtrabaho ka talaga bilang ombudsman. Habulin mo talaga. Ang ombudsman po kasi, kaya po tinayo yan po ay separate. Hindi po siya under ng presidente. Yan po ay separate na entity na ang tanging layunin po ay habulin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yan po yan eh. Kaya pagka tinupad mo yan, Boying, kahit ang sama-sama ng loob namin dahil alam naman namin na isa ka sa mga dahilan kung bakit nakakulong sa dahig si Tatay Digong, ang laking bagay po niyan na maibsan kami. Lalo na yung makasuhan mo si Martin. Ang tuwa namin yan. Sana totoo. Wala po tayong magagawa kundi umasa sa kanila na sana totohanin nila to. Kung hindi nila tinotoo yan, nganga na naman tayo, budol na naman tayo. Sanay na tayo na mambubudol talaga sila. Pero kung biglang nilalaglag na pala nila si Martin, hindi ba masaya tayo dapat? Okay, importante po to, yung mga SALN na to kasi yan po ipapakita kung may mga dinugas yung mga yan. Kayong mga congressman, habol kayo ng habol ng SALN ni BP Sara. Yung pala, yung SALN nyo, ayaw nyong ibigay sa ombudsman. Napaka-unfair naman, no? Napaka-unfair ng mga yan. Gusto nila ilantad ni BP Sara lahat ng mga bank account ni BP Sara. Sinong congressman yung magbo-volunteer na ilantad yung kanilang bank account? Sige nga. Sino po sa inyo yung very willing? Kasi habol kayo ng habol sa bank account ni BP Sara, habol kayo ng habol sa SALN. Sana po yung lahat po ng Justice Committee ng ingay-ingay, ipakita nyo po sa tao na kayo very willing kasi pinalalabas nyo na bakit hindi nilalantad ni BP Sara yung kung wala siyang tinatago, bakit ayaw niyang ilantad yung kanyang SALN, ayaw niya ilantad yung kanyang bank account. Kayo dapat magsimula kayo. Yung chairman, very willing ka ba na ilantad ang mga yaman mo? SALN at saka yung mga bank account? Ang tawag po dyan, kung gusto nyo yung ibang tao magbukas ng kanilang bank account tapos kayo ayaw ninyo, ipokrito po tawag dyan.
Yan po ang ultimate na hypocrisy. Sinasabi nyo, kaya ayaw magbukas ng bank account, ayaw magbukas. Kung ako chairman ng House Committee on Justice, ako po maglalantad po ako. O eto po, para sabihin ko sa inyo na kami po hindi ipokrito dito. Na sasabihin namin, ilantad mo yung mga yaman mo pero kami tinatago namin. Oh, hindi ko po sinasabi na legal to. Yung hamon ko po ay legal. Illegal nga yung maglantad ng mga bank account eh. 'Di ba? Kaya nga kinakailangan pa ng court order para ilantad mo yung bank account o bank transaction, lahat na may kinalaman sa pagbabangko ng isang tao, kinakailangan niya ng court order. Oh. Ang tanong ko po sa inyo ay yung mga nariyan po sa Committee on House. O wag na yung buong Committee on House. Committee on Justice sa House. Wag na po yung buong committee. Yung chairman na lang. Very willing ka bang ilantad din yung iyong bank account at yung salin mo? Tapos, dapat yan, total mahilig silang magkalkal ng mga yaman ni Bibi Sara, mag-volunteer po sila lahat na kalkalin din ng tao yung yaman nila. Pag meron silang hindi niligay sa salin, kumpis kagad. Halimbawa, meron silang mansion sa Forbes Park, hindi nakalagay sa salin, kumpis agad yan dapat. Ako po, sabi nyo nga, parang hindi ka tiwa-tiwala. Ganun po talaga. Eh, dalawa lang yan eh. Umasa tayo, hindi tayo umasa, pareho lang din yun. Ultimately, ang sinasabi ko po sa inyo, ako po hindi naman ako umaasa na talagang gagawin niya yan. Kung biglang gawin, di ba tayo matutuwa? Ako matutuwa ako dahil po tiyan, tagal ko nang gustong magkaroon ng kaso si Martin eh. Tapos biglang nagkakaso. Di ba masaya yun?